Maraming posibleng dahilan kaya tayo napapatagal sa banyo. Minsan, constipation, pero madalas dahil sa kakascroll sa social media. Alam niyo bang posibleng makasama sa katawan ang pagtatagal sa kubeta? Maraming studies din na nakikita nila na prolonged sitting can actually lead to hemorrhoids. No? Ito yung pamamaga ng ugat sa may portahan ng puwet. Painful din kasi yung hemorrhoids, so as much as possible, we want to avoid having hemorrhoids. Maikli lang daw ang oras na dapat nananatiling nakaupo sa banyo. Allotted time nila ay 10 minutes. Ito yung set time para to avoid din yung prolonged sitting. Pinakamainam rin daw na posisyon sa pag-upo sa toilet ang 35-degree angle squatting position. Dito, relaxed ang puborectalis na nakapalibot sa rectum. Dapat din ay bahagyang ipantay ang tuhod sa bewang. Kapag naging ganyan yung position, mas easily free-flowing din yung bowel movement natin. Hindi ka rin mahihirapan kapag nagkakaroon ng muscle straining. Dapat ding bantayan ang mga chikiting dahil mas prone silang magtagal sa banyo. May mga pagkakataon ding pinipigilan nila ang kanilang pagdumi. Payo ni Doc, turuan sila ng tamang routine. Pwede mo silang sabihan na after eating, pwede na pumunta sa banyo. Parang potty training din for them. Posibleng senyales ng sakit sa mga bata ang hirap sa pagdumi, kaya dapat ay lagi silang bantayan. Kung matagal yung bata sa CR, could be sign na meron siyang constipation. Bukod sa matagalan sila sa banyo, sumasakit yung tiyan nila. Sometimes yung iba nagkakaroon din ng fever. But as much as possible, pwede naman ito mawala with form of lactulose. Ugaliing uminom ng maraming tubig at kumonsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber para hindi na kailangang magtagal sa banyo. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.